Sa likod ng bawat malaking market move, laging may narrative na hindi agad napapansin ng karamihan. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang mensahe na nagsimula sa isang simpleng tanong. Can you keep a secret? Ito ang sinabi ng 21 shares sa X. At parang walang big deal sa unang tingin. Pero kung nasa crypto ka na matagal, alam mo kung kailan ang isang tanong ay hindi lamang simpleng tanong. Ang XRP community ay parang natamaan po ng kidlat dahil alam nila kung ano ang ibig sabihin nito. Hindi po ito rumor, hindi ito speculative hype. Ito ay direktang clue sa kung ano ang parating. At ilang oras lang ang lumipas, lumabas ang buong katotohanan. Ang 21 shares ay opisyal na papasok sa XRP ETF arena. Hindi bilang observer, kundi bilang isa sa mga magiging heavy hitters sa market. At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito at simulan po natin sa ating unang katanungan kung ano po ba ang ibig sabihin ng ginawang pahiwatig ng 21 shares sa market. Yan, kapag isang asset manager na may reputasyon tulad ni 21 shares ay nagtanong ng can you keep a secret? Hindi ito marketing para lang makakuha ng likes sa X. Ito po ay psychological framing. Nilalaro po nila ang narrative, letting the market speculate habang sila ay tahimik na naglalatag ng foundation. Ang XRP community ay hindi po baguhan sa ganitong klase ng signals, kaya mabilis po nilang na-decode ang patinig. Sa traditional na finance, ganito tumatakbo ang institutional hinting. Hindi po sila madalas magsabi ng tweet na announcement. Binibigyan po nila ang market ng dahilan para mag-react. At sa crypto kung saan mabilis kumalat ang impormasyon, ang isang ganitong mensahe ay parang spark sa tuyong damo. Kaya para po sa atin ang ganitong klase ng moment ay critical. Hindi mo tinitignan ang presyo. Tinitignan mo ang intent ng mga higante sa industriya dahil dito nanggagaling ang tunay na market direction. Ano naman po ang significance ng opisyal na pagpasok ng 21 shares sa XRP ETF? Nang nakumpirma ang pahiwatig, malinaw na si 21 shares ay secured ang approval para sa isang US spot XRP ETF. Hindi ito test product, hindi ito derivatives. Ito ay actual regulated exposure sa asset mismo. Ang ticker nito ay TOXR at ililista sa Cebu BZX Exchange na may management fee na 0.50%. Ang numbers na ito ay hindi pang retail play. Ito po ay dinisenyo para sa mga institutions, retirement funds, at risk-managed portfolio allocators. Sa sandaling nagsimulang mag-trade, magiging panglima na itong spot XRP ETF sa buong United States. Ang timing ay hindi po aksidente. Ang Grayscale at saka Franklin Templeton ay kaka-release lang ng kanilang sariling products. Kung trend po ang basihan, hindi po ito isolated event. Ito ay wave. At kung naglalaro ka po sa mundo ng crypto, alam mo na ang institutional wave ay hindi hihinto hanggat hindi tapos ang cycle. Ano naman ang epekto ng XRP ETF momentum na umabot ng $666 million na net inflows? Ito ang part na hindi po naiintindihan ng karamihan sa retail. Kapag ETF po ang usapan, hindi sila bumibili para lang mag-trade tulad ng isang swing trader. Bumibili po sila para hawakan. Dahil dito, nagkakaroon ng illiquid supply.
meaning unti-unting nawawala ang XRP sa exchange pools. Sa loob lang ng 10 trading days, umabot na sa $666 million ang total inflows, walang kahit isang outflow. Ito ang nakakatakot kung ikaw ay short seller dahil walang selling pressure na bumabalik sa market. Ang pinakamatinding inflow ay noong November 14 kung saan ay may $243 million sa isang araw lamang. Sumunod noong November 24 ay $164.04 million sa isang araw. At kahit sa dulo ng linggo ay may $22.68 million na pumasok na rin. Ito ay parang patuloy na vacuum na sumisipsip kay XRP mula sa rotation. Lahat ng ito habang sa XRP ay nananatiling stable sa price. Sa ganitong pattern, hindi po price ang indicator, kundi ang supply compression. Ano naman ang ibig sabihin ng supply shock na sinasabi ng mga analyst? Kung trader ka, laging iniisip mo kung kailan sasabog ang presyo. Pero kung investor ka, may long-term bias kung saan ang tanong ay kailan mawawala ang liquidity. Dahil dito po nagpapanik ang market. Ang analyst tulad po ni na Ginoong Jake Claver at Ginoong Chad Steingraber ay hindi nagsasalita base sa meme speculation. Nakikita po nila ang structure sa ilalim ng charts. Habang ang mga ETF ay patuloy na nag-iipon, hindi po sila nagbubura ng hawak kung walang redemption. Ibig sabihin, si XRP sa circulating supply ay bumababa pero hindi mo ito makikita sa presyo agad. Dahil ang mga institutions ay nag-accumulate sa tahimik na paraan. Ito ang tinatawag na latent supply shock. Kapag ang circulating na token ay bumaba sa ilalim ng liquidity threshold ng market makers, biglang napipilitan po ang presyo na mag-reprice upward. Hindi dahil may hype, kundi dahil po sa cold math kung saan ay kulang na ang XRP sa open market. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Wala pong crypto na nakakarating sa ganitong yugto kung walang long-term demand sa ilalim. Hindi po binubuo ng institutions ang ETF infrastructure para lang maglaro. Kapag pumasok po sila sa isang asset, hindi sila umaalis hanggat hindi natatapos ang multi-cycle return. Sa XRP ay tinatrato na ngayon bilang isang monetary instrument at hindi po speculative token. At kung tama po ang analysis, ang supply shock ay hindi po tanong na kung mangyayari kundi kailan. Sa mga susunod na buwan, habang tumataas po ang ETF count at lumalawak ang inflows, ang market ay mapipilitang mag-reprice. Hindi dahil po sa hype, kundi dahil sa hindi mapipigilang matematikang realidad. Ang natitirang tanong ay simple lamang. Handa ka ba bago pumutok ang presyo? O mag-aabang ka kapag tapos na ang paputok? At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.